Sulit ba ang Neo 2? So, layuan mo ako. If this will be your first time to fly a drone, habol mo is AI capabilities. Pag meron ka nito, magagawa mo yun. Rocket, drone, at iba pa. Pero at least magagawa rin naman yan ng DJI Flip. Yes, totoo yun. Kaya gawin ng DJI Flip yung kayang gawin ng Neo 2. Pero ang problema, ang laki nito. Unlike dito, mas madali siyang ilagay sa bag. Portability, panalo si Neo 2 at Neo 1. Neo 2 versus 1, Neo 2. Portability, talo na to. Again, kung gusto mong mas magandang video quality at balak mo mag-freelance at talagang gusto mong mas maganda yung mga videos mo sa iyong social media, and kung balak mo to control your drone manually, go for DJI Flip. Lalo na ngayon, mas mura na ito. Ngayon, saan kayo pwede bumili? Pwede kayo bumili dun sa binilan ko. Lalagay ko sa comment section below. Or pwede rin kayo pumunta sa mall, sa Altitude, or dun sa One Ayala, or to any authorized DJI store. Pero paano mo malalaman kung para sa'yo ito? Pero bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nagsasubscribe, pindot na the subscribe button below. Malalaman mo, ito ay para sa'yo if you are a solo content creator or mahilig ka mag-travel at wala kang cameraman. Isa sa pinaka-useful na feature ng Neo 2 para sa mga mahilig mag-travel is yung drone. So, mag-zoom out yan. Kahit wala kang kinuwang pilot para sa drone mo, mag-zoom out yan tapos lilipad na pataas. So, ang ganda ng shot kung ma-imagine. Kung nasa napakagandang lugar ka, pinagkagasusan mo, ang sarap naman na may maganda kang memories, na may maganda kang video, pang TikTok, di ba? FB Reels, ganyan, no? Woo! Ang ganda nun. Ito yung isa sa mga nagustuhan kong feature ng Neo 2. Although, meron din Neo 1, pero kasi ito, matindi ang AI capabilities nito. Meron pa itong Jedi Power. Kung nasa harap si Neo 2, gaganyan mo lang yan, no? Tapos pag ginanyan mo, susunod siya. Pwede mo ito palipadin, di ba? Kahit walang remote control. Pero alam mo ba na pwede mo rin gamitin yung smartphone mo para palipadin ito. Ang tanong, kailangan ba ng transceiver? Hindi na. Hindi niya na kailangan ng transceiver. Transceiver yung nilalagay dito sa likuran. And then kapag meron ka na yung parang sungay, pag meron ka ng transceiver, pwede mo na siya kontrolin manually gamit yung RCN3, RC2, FPV. Pero as long as wala kang transceiver katulad ko, hindi mo mapapalipad ang Neo 2 kapag wala kang transceiver. Hindi mo to magagamit. Kaya kung meron ka nito, sad to say, hindi mo siya magagamit. Katulad ko, the reason kung bakit ko pinili itong standard, dahil meron na naman akong ibang drone. Meron na akong Neo 1, meron na rin akong DJI Flip, and kung magpapalipad ako ng manual, it's either gonna be DJI Neo 1 or yung DJI Flip ko, controlling ko manually. Kaya ako talaga gusto ito. Say, nag-i-e-bike ako, or nagbabike ako, or nag-i-skateboard, ay pwedeng may mag-video sa akin kahit wala akong cameraman. So kapag may Neo 2 ka, congratulations, no cameraman, no problem. Hanggang ngayon, hindi mo pa alam kung anong bibilin mong bundle ng Neo 2. Kung never ka pa nagkaroon ng drone, especially yung mga controller niya, go for combo. Kung meron ka ng ibang mga DJI drone, so meron ka ng RCN3 at meron ka ibang drone, siguro kahit hindi mo mapalipad ito ng manually, ay okay lang sa'yo. Pero kung gusto mo subukan ang manual capabilities nito, bilhin mo yung combo version. Pero kung ang habol mo is yung AI lang, AI capabilities nito, dahil meron ka namang ibang DJI drone at meron ka ng controller, go for standard. Simula nung binili ko ito hanggang ngayon, para sundan ako sa pagbabike, sa pag-e-bike, sa pag-skateboard, honestly speaking, hindi ko ito masyado nagagamit. Kasi tinamad ako mag-bike, tinamad ako mag-skateboard. Pag gagamitin ko naman sa e-bike, dito sa Cavite ay nakakaba. Kailangan hindi matao. Kasi mamaya biglang bumagsak dun sa tao, di ba? Hindi natin masabi. Let's say, nag-video ka dun sa matao, maraming sasakyan. Pinost mo, ayun na, asahan mo na maraming magko-comment na, ay, ano yan, hindi tama yan. Bakit pinayagan yung mag-post yan? Baguhan ba yan? Oo, baguhan ako. Bakit nyo hinayaang i-post yan? Hindi tamang paggamit ng drone yan. Napakaraming tao nagpapalipad. Paano kung may tamaan? So, ganun yung mangyayari. Dahil yun nga, yung ganun din yung nangyari sa akin. Nung nag-post ako na medyo may mga tao. So, yun yung reason kung bakit medyo na-discourage ako gamitin itong Neo 2. Kasi hindi ko pa ito magamit outside Cavite. So, dito lang. So, may mga tao. Hindi ko siya magamit. Kung mag-i-e-bike ako, itatrack ako sa kalsada. Although,
tiwala ako sa kakayahan ng Neo 2, pero inisip ko pag pinost ko ito, maraming magko-comment, "Uy, ba't ka nagpapalipad ng drone ng Neo 2 mo? Ang daming tao sa paligid, ang daming sasakyan." Tama naman sila kasi to avoid accident at para maging mabuting halimbawa tayo sa ibang magpapalipad ng drone, ay iwasan natin yung matao. AI niya, pwede tayo sundan. Oo, magaling itong Neo 2, pero minsan may limitation yan, hindi natin alam. Sana wag naman bumaksak sa ibang tao. Maganda ito sa open area. Let's say sa oval, tapos konti lang yung tao. Bakit ang mahal naman pala ng DJI Neo 2? Dahil dun sa obstacle avoidance, ang mahal naman. Bakit iba rin yung itsura ng DJI Neo 2? Teka, DJI Mavic 4 Pro pala ito, kaya 160,000. Pero may 360 obstacle avoidance na nito, pero 160,000. DJI, ano na, bakit ang mura ng Neo? Ilang minutes, sir, ang itatagal nito? Maximum 19 minutes per battery. Yung flight time niya, almost the same dun sa... Version 1. Pwede bang bumili ng drone lang? Kung hindi mo naman habol gumamit ng controller, okay lang kahit drone only. Pero kung may controller ka kasi sir, then bumili ka ng standard, wala kasing kasamang transceiver. So yun yung transceiver, yun yung required gamitin Para mapalitan magamit yung controller natin. So sa mga never pa nagkaroon ng drone, bagay na bagay sa inyo ito kung ang habol nyo is yung AI. Pero kung gagamitin nyo rin ito na let's say zoom in, zoom out, pwede rin yung smartphone. Pero mas ideal sir na Sa may controllers. kaya kung may controller, anong bundle yung mare-recommend? Meron tayong tinatawag na Lyra Combo, RCN3, Yung mga tatlong battery. and charging hub. May extra propeller, tsaka yung transceiver. Yung ganito sir, 20,590. Saan naman kayo sir pwedeng makita ng nanonood sa akin? Ang store po natin is located level 4, DJI Concept Store 1, Ayala Mall, Makati. Siyempre hanapin nyo si Sir Van. So, Si hanapin Sir na lang ako Van. guys if ever gusto nyo mag-avail ng DJI Neo 2. Available naman siya sa store natin. So, very flexible yung bundle nyo. Kasi before, naalala ko, para magkaroon ng drone, mahal yung mabibili kasi laging may kasamang controller. Kasi mahal yung controller. But this time, si Neo 2, meron siyang bundle na walang controller. Ilan yung sensor na meron ito? Meron tayong sensor dito sa taas tsaka baba. Kagandahan dyan, ganitong sensor makikita nyo lang sa mga top of the line Oh, top model of the natin. line. Which is naka-fish eye. So it means 360-degree omnidirectional sensor na yung gamit natin kay DJI Neo 2. Yun yung kagandahan sa kanya with additional forward-facing LiDAR. Alam mo pa sir, dati kaya hindi ako makabili-bili ng drone kasi yung gusto ko yung ambisyoso ako eh. Gusto ko yung drone na maraming sensor. Ang problema, yung drone na ganun ay nasa mga 60, 70,000. Pero ngayon, meron ng 360 obstacle avoidance pero ang mura lang. Yes, sir. So, Wonderful. wag na kayo magdalawang isip kung gusto niyo ng first ever drone na hindi kayo iiyak dahil baka bumaksak na lang bigla. Ito, very user friendly kahit na yung mga first time makakapagpalipad ng drone. Subscribe to AA Tech Hunter. Shout out. We out here. You already know. Leave a like, comment, all that good stuff. Pindot na.